Tayo nga'y nagbabalik sa ating katuwaan. Hayaan nyo muna na umpisahan nga natin kung saan nga magsisimula ang panibagong yugto ng ating katuwaan. Kung saan nga dito mag-uumpisa ang Royal Battle ng malalakas na main user. Makikita nga natin dito si Jing na tila pagod na pagod nga dahil sa ibinuhos nga nila ang lahat. Sa uling atake, para nga lang matalo, eto ang hari ng Dark Continent na si Don Prix. Kaya nga laking tuwa rin ni Akuma na nagawa nga nila ito. Buti naman Akuma na nagawa natin dahil wala na rin akong sapat na lakas para lumaban pa sa kanya. Paliwanag ni Jing dito kay Akuma. Tama ka Jing, nagawa nating matalo ang pinakamalakas na main user dito nga sa Dark Continent. Sagot naman ni Akuma dito kay Jing. Tama ka, nagawa rin natin yun dahil sa ating mga kasama. Maswerte pa rin tayo. Sagot nga ni Jing. Sa kabilang banda naman ay makikita nga natin dito si Gon na natutulala pa rin at hindi nga makapaniwala ito. Natapos na nga ang laban at natalo ng kanyang ama, si Don Prix. Ganun din naman ang nararamdaman ni Razor. Natutuwa din siya dahil na nagawa ni Jing na manalo sa laban. Wala rin naman pinagkaiba ang nararamdaman ni Killua kay Gon at kay Razor. Dahil nga sa pakiramdam niya ay ligtas na nga sila sa kamay ni Don Prix. Makikita na nga rin natin dito na natatabunan pa ng malalaking bato dahil nga sa labanan na nangyayari. Eto nga sila Silva. Kung ganon, buhay pa rin pala tayo sa kabila ng lahat. Buti naman at nakaligtas tayo sa gawa ng kalaban. Banggit ni Zeno. Tama ka Papa. Kundi dahil kay Jing ay hindi tayo makakaligtas sa kapahamakan. Yan naman ang banggit ni Silva na may pasasalamat pa nga kay Jing. Ang batang yun, tagang malakas siya at iba ang kanyang potensyal sa pakikipaglaban. Magaling talaga siya. Banggit ni Zeno. Tama ka Papa. Kung sa pakikipaglaban at palakasan ng paggamit ng yun ay talagang maiiwan niya tayo. Dagdag pa ni Silva. Sa kabilang banda naman ay makikita din natin dito si Kite na nakatayo at eto ring si Sig Soldic na nakangiti nga ito dahil nga sa tuwa. Salamat. Salamat ay natapos rin. At kung suswertehin ay buhay pa nga kami hanggang sa ngayon. Salamat sa iyo, bata. Sabi na nga ba, alam kong magagawang matalo ni Master G ang hari ng Dark Continent na si Don Prix. Talagang malaki ang tiwala namin sa iyo, Master. Mukhang nagawa nga ni Jing na matalo si Don Prix. Kung ganon, buti naman. Yan naman ang banggit ni Hisoka. Makikita nga ulit natin dito si Gon na tumatakbo nga. At kasama nga dito si Killua. Papunta nga sila kung nasaan nga etong sila Jing. Ngunit ang lugar nga kung nasaan sila naroon ay hindi nga nila napapansin na mas nagiging delikado dahil nga sa pagbabantang masira ito. Ngunit dahil nga sa pagkasaya at pagkagalak nila ay hindi nga nila ito napapansin. Aba, Jing, sila Gon, papunta na rito. Buti naman at okay lang sila. Banggit nga dito ni Akuma. Oo, buti na lang ay tamang-tamang pagdating ni Razor para alalayan sila. Banggit naman ni Jing kausap etong si Akuma. Ngunit, ano ito? Mukhang panganib na naman ba? May kita nga natin dito na bumabangon nga eto ngang si Don Prix. Ngunit, papaanong nangyari na nakaligtas pa ito sa lahat ng ginawang malakas na atake nito nga ni Jing? Dito nga ay gulat na gulat sila Gon, Killua, Razor. Enjoy watching. Napansin naman agad ito ni Akuma. Like, Nang share, pagkatingin niya subscribe. nga ay tunay nga na ito ay si Don Prix pa rin. At palapit pa nga ito sa kanila. Hindi. Papaanong ang buong akala ko ay natalo na siya ni Jing. Nasa isip nga ni Silva at gulat na gulat at nagtataka naman etong si Gon at Killua dahil papaanong nangyari nga nabuhay pa rin ito at parang handang-handa pa nga itong lumaban pa. Sa kabilang banda ay gulat na gulat nga rin itong si Hisoka. Siya rin mismo ay hindi rin makapaniwala
At eto na nga, nasa harapan na nga ni Jing at Akuma. Eto ngang nagbabalik na si Don Prix. Bakit ganon? Ginawa na namin ang lahat. Pagtataka nga ni Akuma dahil nga ibinuhos nila ang lahat. Ngunit wala din naman palang mangyayari. Pero sandali, si Don Prix nga ay bigla na nga lang itong ngumiti dito nga kay Jing. At si Jing din naman ay nakangiti nga lang din ito. At bigla na nga lang rin itong bumagsak eto ngang si Don Prix. Dahil dito ay nagtaka na nga na naman etong mga bida natin. Hindi na nila alam kung ano ang nangyayari. Don, tignan mo, bigla na lang bumagsak etong si Don Prix. Ang akala ko ay aatake siya. Banggit nga ni Killua. Killua, kahit ako mismo ay hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. At nagpatuloy nga si Gon sa paglapit kay Jing at kay Don. At makikita nga natin dito na magkatabi ngang nakahiga eto ngang si Jing at si Don Prix na tila parang tapos na nga talaga ang laban. Masasabi kong magaling ka nga talaga. Napabilib mo ako dahil mas nahigitan mo ako. Papuri nga ni Don Prix dito nga kay Jing. Nagkakamali ka. Nagawa ko rin yun dahil hindi ako nag-iisa. Dahil din sa mga kasama ko. Sagot nga ni Jing dito nga kay Don Prix. Dahil dyan, nakapasa kayo sa akin. At panatag na rin ang loob ko sa inyong lahat. Yan naman ang banggit ni Don Prix. Sa umpisa pa lang, ay alam ko na sinusubukan mo lang kaming lahat. Ang hindi ko lang alam kung bakit mo yung ginagawa. Sa umpisa pa lang pala, ay alam na nga ni Jing na sinusubukan lang sila ni Don Prix. At kaya naman sila sinusubukan nga ni Don Prix ay para malaman kung malalakas nga ito. At higit sa lahat, para malaman din kung mabuti at malinis nga ang hangarin nila sa pagpunta dito nga sa Dark Continent. Yon, ikaw pala. Mabuti naman at ayos lang kayo ni Killua. Mabuti na lang at nandyan si Razor para tulungan at iligtas kami. Dahil sa kanya nanumbalik ang lakas namin. Sagot nga ni Gon at nakikinig lang si Killua. Ngunit may bigla na nga lang mabilis na papalapit kung nasaan nga etong sila Gon. Napansin naman agad dito ni Gon at ni Killua. Ito pala ay si Illumi at bigla na nga lang itong umatake. At nung aatakihin niya nga si Gon ay bigla na nga lang may humarang sa harapan niya. Ito nga ang sumalo ng atake ni Illumi. Napahinto na nga lang bigla etong si Illumi. Nakakagulat ka naman, bata. Bigla-bigla ka na lang asin lumalabas at umaatake. Pagbati nga ni Razor dito nga kay Illumi. Naku, pasensya na. Hindi naman sana ikaw ang target ko. Pero kung gusto mo nang mawala, magpatuloy ka lang sa pagharang mo. Banggit nga ni Illumi kay Razor. Walang problema sa akin, bata. Ayos lang sa akin ang sugat na ginawa mo. Wala lang ito. Pero, hahayaan mo lang naman sana ako na gawin sa iyo ito. Walang iba kundi ang payagang. Hindi ako! At bigla na nga lang gumanti ng suntok. Eto nga si Razor dito kay Illumi. Sino bang isang to? Malakas ang ataking ginawa niya sa akin. Baka lang meron siya. Gulat na pagkasabi ni Illumi. Pasensya ka na, pero hindi ko hahayaang masaktan mo ang mga batang ito. Pinaubaya sila ni Jing sa akin, kaya hindi pwede. Magbabayad ka. Magbabayad ka sa ginawa mo. Dahil nga sa ginawang suntok ni Razor kay Illumi, ay nabali ang kanang kamay nito. Gulat na naman sila Gon, Killua, Silva, Hisoka, Kite, Zeno, at Sig. Dito nga kay Don at Jing ay parang wala lang ito. Wala ito sa plano, kaya hindi natin inasahan na mangyayari to. Biglang labas nga din ni Chrollo. At iyon ang sinabi niya kay Illumi. Napansin naman agad ni Razor. Aba, mukhang nagdatingan na rin kayo rito. Mukhang gagawin nyo na ang masasamang plano nyo. Banggit nga ni Razor. At mayroon pang isang dumating. Sa salita pa lang ni Razor ay mukhang may kinalaman siya kung ano talaga ang pakay o balak ng grupo nga dito ni Beyond Netero. Sa wakas, ito na ang tamang pagkakataon
At nandito nga rin naman, eto ang si Pariston Hill. Magkakaroon nga ba ng Royal Battle ng malalakas na user dito mismo sa Dark Continent? Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.